Mga bata, magsipaghandaan na kayo at gagabayan ko kayo papunta doon. Gaano nga ba kayo kabilis tumakbo? Kasi kailangan natin bilisan gawa ng napakadaming halimaw sa paligid. Ang hari ay nagtayo ng kubo sa tuktok ng bulkan na yon. Malamang nagkakapi na ang matandang yon ngayon doon. Masarap pala ang may kabiruan. Matagal akong walang kausap sa lugar na to. Tara na! Gon, mag-ingat ka sa matandang yan. Wala pa rin akong tiwala kahit nuno namin siya. Oo, Kilua. Ganyan nga, bata. Huwag magtiwala kahit kanino. Gaano kaya kalakas ang nag-aantay sa amin? Ibang klase talaga si Lolo. Kahit sobrang tanda na, napakalakas at napakabilis. Hindi kagaya mo, Zeno. Tumatanda na, napaurong. Isuka, tigilan mo na ang papa. Kanina pa nagtitimpi sa'yo yan. Ikaw din. Ang ugali talaga ni Isuka. Hindi niya kayang pigilan. Ibang klase ang ninuno mo, Kilua. Napakatibay ng katawan. Iba kasi ang antas ng buhay dito, doon sa mundo nyo. Dito, kailangan mo makipaglaban araw-araw para mabuhay. At iba ang mga pagkain dito, walang matatamis kaya umabot ako ng daan-daang taon. Kung sa bagay, ang mga pagkain namin doon ay puro process na. Kakain ka na lang ng karne, nakamarinate pa. Ayan, Zeno. Tama yon. Makinig ka sa lolo mo. May nararamdaman akong may nakatingin mula sa malayo. Mukhang mas masarap na pagkain ang mga yon. Aba, matalas pala ang pakiramdam mo. Naramdaman mo kahit sobrang layo nun. Sa sobrang sama ng aura niya, halatang halimaw ang isang yun. Mukhang maganda ito. Mukhang malapit na magumpisa ang masayang kaganapan. Masyadong malayo ang halimaw na yon. Malamang hindi siya aabot kung mananatili ang bilis ng takbo natin. Pero mag-ingat pa rin kayo kasi nararamdaman ko na nasa paligid lang ang mga alagad niya. At hindi biro ang dami na ito. Kilua, hindi ka ba napapaisip sa sinabi ni Isuka kanina? Ha? Alin doon, Gon? Yung sinabi ni Isuka na kamukha ni Lolo ang dragon ng ninuno namin? Totoo yun, Gon. Hindi yun, Kilua. Kawawa naman si Lolo Zeno. Ikaw talaga, oh. Ah, ganun ba? Ano ba kasi yun, Gon? Di ba nga ang sabi ni Isuka, tinuro sa kanya ni Jing ang abilidad na yon na naging dahilan kung bakit nanatili ang kulay ng kanyang buhok. Ah, oo nga, Gon. O ano naman ngayon? Isipin mo, Kilua. Di ba nakilala natin si Isuka ay ganyan na ang kulay ng kanyang buhok? Nako, Jing. Hindi ko intensyon. Nabigyan sila ng idea para malaman ang katotohanan. Sana lang, Jing, hindi nila ako tatanungin. Wala na talaga akong magagawa tungkol dito. Talagang mangyayari ito. Pati apo ko na-impluensyahan na mukhang payasong ito. Silva, tapatin mo nga ako. Ganon din ba ang tingin mo sa akin, ha? Hindi naman po. Pero bakit kasi Papa, ayaw mo nalang putulin ang bigote mo? Ayaw mo pa aminin. Ganon din naman pala ang nasa isip mo. Naaalala mo na ba, Kilua? Ah! Oo nga, Gon! Ibig sabihin! Jing, mukhang mabubuking na tayo. Gon, mas maganda siguro kung tatanungin natin si Isuka. Oo, Kilua. Ito na sila. Lumalapit na. Isuka, may tatanong nga pala kami ni Gon. Ano naman yon? Ikakatuwa ko ba yan? Di ba itinuro sa'yo ni Jing ang abilidad na yon? Ibig sabihin may koneksyon ka kay Jing. At bakit mo naman naitanong yan, Gon? Gusto lang namin malaman, Isuka. Kung ako sa'yo, hindi ko na itatanong, Gon. Malulungkot ka lang. Kung sa bagay, talaga namang mangyayari ito. Napaaga nga lang. Isuka,
Sabihin mo na. Pakiusap, Hisoka. Tama ka dyan, Gon. May connection kami ni Jing. Kung ganun, sa Hunter exam ay... Tama ka na naman, Gon. May connection na ako kay Jing ng mga panahon na yon. Sinabi niya rin ba sa'yo na tratuhin akong bata? Mukhang malapit na siyang magalit. Ganito kasi yon, Gon. Nilabanan ko ang iyong ama na si Jing. Kaya lang, hindi ko talaga siya kaya. Mano-mano niya lang akong pinapahiya sa aking sarili. Sabi ko sa kanya, gumamit siya ng nen at tapusin namin ang laban gamit ang buo naming mga lakas. Pero ang ginawa ng iyong ama, tinapos niya lang ako ng mano-mano. Ang masaklap pa doon, habang kumakain ng mansanas. Sabay sabi, kung gusto mo talagang labanan kita gamit ang aking nen, gawin mo muna ang ipapagawa ko sa'yo. Pag nagawa mo, lalabanan kita gamit ang nen. Kaya ayon, gumawa kami ng kasunduan. Nagabayan kita hanggang sa mahinog ka. Naaalala mo ba, Gon? Nung niligtas mo si Leorio sa kanyang kamatayan. Si Leorio, sa Hunter exam. Tinamaan mo ako, Gon, sa pula ko sa muka. Alam mo bang ang sakit ng nguyaw-nguyaan ko pagkatapos nun? Paglingon ko, ay talagang napahanga ako sa aking nakita. Dahil ang batang pahihinugin ko, ay nasa harapan ko na at may taglay na katapangan. Kaya nga lang, ay napakabagal mo. Alam mo bang nadismaya ako sa bagal mo? Kaya naman naintindihan ko si Jing kung bakit kailangan kang gabayan. Kaya lang, umiral na naman ang masama kong ugali sa mga oras na yan. Dahil habang nakikita kong nahihirapan ang aking mga biktima, mas lalo akong ginaganahan. Talagang nasasabik ako dyan, Gon. Buti na lang, naalala ko si Jing. Kailangan nga pala kitang pahinugin. Kaya naman, dinala ko na lang si Leorio para hindi ka mahirapan at umabot ka sa oras. Gon, natatandaan mo pa ba kung paano mo nakuha ang aking numero? Yung bago mag-final exam. Napahanga mo talaga ako sa mga oras na yon, Gon. Dahil malaki ang inunlad ng iyong kakayahan. Hinantay mo akong umatake sa aking bibiktimahin. Labis mo talaga akong pinasaya ng mga oras na yon, Gon. Dahil nag-uumpisa ng gumulang ang bata kong pinapahinog. Kaya nga lang, may nakabang din pala sa iyo. At sa mga sandaling yon, pwede kong kuhanin ang mga numero nyo. Pero ibinigay ko sa iyo ang aking numero para maipasa mo ang pagsusulit at nang may pagpatuloy ko ang pagpapahinog sa iyo. At ito pa, Gon. Naalala mo ba sa Grid Island? Pinapasok ako ni Jing para tulungan kayo sa Grid Island. Gon, huwag kang maniwala dyan. Iso ka. Di ba pumasok ka sa Grid Island para lang hanapin ang Nen Exorcist? Ang taong may abilidad na kayang ibalik ang Nen ability ni Krollo. May sayad ka nga talaga, iso ka. Nagkataon lang na nandun ang Nen Exorcist. Kaya naman, ginawa ko na lang alibay sa inyo para hindi halata ang aming plano. Kaya kayo talaga ang pangunahing pinunta ko doon. Dahil pinapunta ako ni Jing para gabayan at tulungan kayo laban kay Razor. Dahil si Razor ay talagang napakalakas na ninyoser at wala siyang balak na pagbigyan kayo. Dahil yun na rin ang pakiusap ni Jing kay Razor na huwag kayong pagbigyan. Kaya naman, pinapasok ako ni Jing sa Green Island. Dahil alam ni Jing na ikakamatay nyo kung kayo-kayo lang. Dahil si Razor nga ang inyong kalaban. Katumbas niya lang naman ang buong Phantom Group o Spider. Ganon kalakas si Razor pagdating sa totoong labanan. Maging ako ay walang panama sa kanya pagdating sa totoong laban. Sa madaling salita, hindi kayo mananalo ng walang patnubay at gabay ni Jing. Naaalala mo ba, Kilua? Nung pinigilan ko kayong umakyat sa mataas na palapag ng Heaven's Arena? Dahil alam kong hindi pa kayo marunong gumamit ng Nen. Tiyak,
titirisin lamang kayo na para mga koto sa palapag na yon. Hilaw pa nga kayong dalawa ay mabubulok na sa Heaven's Arena. At kung nagkataon nga naman na wala ako sa palapag na yon, ay tiyak na ang inyong katapusan. At ito pa, Gon, balak kang patayin ni Illumi dahil isa kang malaking hadlang sa pagiging magaling na assassin ni Killua. Kaya naman ay pinigilan ko siya dahil nga sa ginagabayan kita hanggang sa mahinog ka. Sa madaling salita ay patay ka na, Gon. At wala ka ng kung anumang lakas meron ka ngayon, Gon. Pero ito ka dahil sa gabay at patnubay ng iyong ama na si Jing. Iyon ang mapait na katotohanan, Gon. Ganun ba? Maraming salamat kung ganun, Hisoka. Kailan naman ang kasunod yung laban? Aba, hindi ka ba galit, Gon? Hindi, Hisoka. Dahil napag-isip-isip ko at pinaghahambing ko ang mga kwento mo batay sa pangyayari. Marahil nga hindi ako aabot sa puntong ito kung hindi dahil sa inyo. Kaya naman ay maraming salamat sa inyong gabay, Hisoka. Gon, akala ko talaga ay magagalit ka. Tila himala yata at kalmado ka ngayon. Nakakapagtaka talaga sa tigas ng ulo mong yan. Chill na chill ka lang sa kabila ng lahat na kinuwento ni Hisoka. Oo, Killua. Ganun pa man, masaya ako. Dahil sa kabila ng lahat, ito tayo ngayon, magkaibigan. Kung sa bagay, tama ka dyan, Gon. Pero nagulat talaga ako sa asal mong yan, Gon. Sayang naman at hindi ka nagalit, Gon. Asa ka pa, Hisoka. Mukhang nagkakasiyahan ang mga bata sa likuran. Ibang klase din ang mga batang ito. Kahit alam nilang napakadelikado ng lugar nito, ay nagawa pa nila magkulitan. Aba, Hoy, kayong tatlo, tigilan nyo na yung pagmamaritis nyo. At nandito na sila, sinasalubong na tayo. talagang mainit na ang ulo ni Ginoong Zeno. Kay Hisoka. Aba, kahit talagang tuwang-tuwa ka pa sa kanila. Bakit di mo nalang pagsabihan si Hisoka? Galit na rin yata pati sa'yo ang Dragon Killua. Talaga naman kayo. Pag yan hindi nakapagtimpi, bahala kayo. Hindi ko kayo aawatin dyan. Mga bata, magsipaghanda na kayong lahat. Ito na sila. Grabe, napakadami nila. Tama lang ito, dahil kanina pa ako nagiinit. Sa kanila ko na lang ibubuhos. Grabe, napakadami ng mga halimaw na ito. Parang kakaiba at napanganib ang mga ito. Dahil may kung ano sa mga kamay nila. Aba, kakaiba din ang talas ng paningin ng batang ito. Dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng karamihan dito. Aba, napapahanga ako ng long hair na ito ah. Mga bata, mag-ingat kayo sa mga yan at huwag na huwag kayo magpapahawak dahil lubhang mapanganib ang kanilang mga kamay. Mas lumawak ang pakiramdam at mas tumalas pa ang paningin ni Kite simula nung naging kimiraan siya. Dahil maging kay Gon ay nararamdaman niya na may kakaiba kay Gon simula nung pagdating namin dito. Buti na lang, sinabi ng ninuno mo, Killua. Bala ko pa namang gulpihin ang mga yan. Oo nga, Gon. Kaya mag-ingat na lang tayo. Paramihan na lang, Killua. Sige ba? Manda kayo sa akin ngayon. Jack and... Ting! Manda kayo. Tanggapin nyo ang kuryente ko. Aba, may bubuga din pala ang mga batang ito. Mukhang masasayahan nga ata talaga ako kung natuloy ang laban namin kanina. Sa wakas, at may ibubuhos ko na rin ang galit ko. Parang sinasapian ng pato ang matandang dragon na yun ha. Makalayo na nga lang. Baka damayin pa ako. Number 4.
Mga kasama, magsipaghanda kayo at tatapusin ko na to. Gamit lang ang Energy Blast. Mukhang gusto ko ang enerhiya na yon. Nagmamadali ka yata, Jing. Kung sa bagay, dahil sa ginawa mo ay naramdaman na ito ng hari at baka siya pa ang sasalubong sa atin.